Inakusahan ng mahirap na batang babae ang milyonarya na ninakaw ang kwintas ng kanyang ina. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat pa. Gumigising si Mirasol araw-araw bago pa sumikat ang araw. Ang bahay ay simple, manipis ang mga dingding at malamig ang sahig. Ngunit iyon na lamang ang kayang paupahan nila ng kanyang anak pagkatapos ng ilang pilitang paglipat. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, lalong bumigat ang buhay. Walang luho si Mirasol, ngunit pinapanatili niyang malinis, maayos at mabango ang lahat na parang asukal. Sa maliit na kusina, kumukulo ang mga kaldero ng malapot na almibar at nakahanay sa lumang mesa ang mga hugis ng matamis. Doon nanggagaling ang kanilang ikinabubuhay mula sa mga matamis na maingat niyang ginagawa at ibinebenta ni Isay, ang kanyang anak, sa mga kalye na may ngiti sa mukha. Habang binalot niya ang huling mga lalagyan gamit ang murang laso, tumingin si Mirasol sa kanyang anak na kumakain ng almusal na nakaupo sa maliit na bangketa. Subukan mong dumaan sa palaruan ng palengke ngayong araw, sabi niya. Baka mas marami kang maibenta ron. Kakaunti lang kahapon. Tumango si Isay, sinulyapan ng mga puno ng lalagyan. Gusto niyang tumulong, gustong mag-ikot at mag-alok ng matamis ng may sigasig, kahit maliit lang ang kita. Alam niyang ginagawa ng kanyang ina ang lahat ng may pagsisikap. Bago umalis, tumutulong siya palaging maghiwalay ng sukli, ayusin ang basket na yari sa baging at ilagay ang pinakamagandang matamis sa ibabaw. Ang buhay ng mag-ina ay puno ng katahimikan at pagtutulungan. Kakaunti lang ang oras para magpahinga at mas kakaunti pa ang oras para magreklamo. Nagtatrabaho si Mirasol buong araw para gumawa ng mga recipe gamit ang nabibili niya sa pakyawan. Asukal, nilatang niyog, kondensadang gatas, simpleng lalagyan at kaunting pagkamalikhain. Minsan, kapag may natira pang sangkap, gumagawa siya ng bagong uri ng matamis. Si Isay ang unang lumalasap at nagbibigay ng opinyon. Ito ang gawain ng ina at anak na kahit hindi masyadong nagsasalita ay kumpleto ang isa't isa. Pagkatapos ng tanghalian, habang naglalalamig ang mga matamis sa mga bandeha, nagtanong si Isay kung nagkaroon na ba ng tunay na alahas ang kanyang ina, yung mga nakikita sa mga display ng mga tindahan sa sentro. Ngumiti si Mirasol ng bahagya, parang may naalala na mas gusto niyang itago ngunit sumagot siya. Ang tanging alahas na mayroon ako ay hindi ginto o mamahaling bato. Isang kwintas na ginawa ko mismo noong binata pa ako. Gumawa ako ng dalawang magkapareho, isa para sa akin at isa para sa aking ina. Gumamit ako ng leather cord at mga kulay-kulay na bato na nakita ko sa tindahan ng crafts. Napakaganda. Magkasabay naming sinusuot, ito ang aming simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Isay na sabik. At nasaan na po ang kwintas na iyon, ina? Bumuntong hininga si Mirasol, hinawakan ng mga hugis sa lababo. Ang sa akin ay nawala noong tumakas ako sa bahay. Napakabilis ng lahat. Ilang damit lang at ikaw sa sinapupunan ko ang dala ko. Ang sa aking ina, hindi ko alam, baka itinambak niya pagkatapos kong umalis. Natahimik ang bata sa ilang segundo. Alam niya ang bahagi ng kwento. Alam niyang pinalabas ang kanyang ina sa bahay noong bata pa dahil nagbuntis siya ng isang simpleng lalaki at ang lolo na hindi niya nakilala ay matigas, mapagmataas at hindi tumanggap sa pagpili ng kanyang anak. Kakaunti lang ang sinasabi ni Mirasol tungkol dito, ngunit malinaw na kahit ganoon, ang kanyang ina ay mabuting tao. Wala lang siyang lakas para pigilan ang nangyari. Maganda ba ang kwintas? Tanong ni Isay. Ngumiti si Mirasol na may kaunting kalungkutan sa mga mata. Simple lang pero ito ang pinakamagandang bagay na ginawa ko. May isang berdeng bato sa gitna, bilog na bilog. Dalawa lang ang umiiral sa mundo at hindi ko na nakita ang katulad. Mamaya hiniling ni Mirasol na maghanda ang kanyang anak para lumabas. Handa na at maayos na nakalagay sa basket ang mga matamis. Nagsisimula nang lumubog ang araw, ngunit may oras pa para maibenta ang ilang piraso sa plaza ng sentro kung saan tumataas ang daloy ng tao sa hapon. Itinali ni Isay ang kanyang buhok, tiningnan ang barya at maingat na kinuha ang basket. Subukan kong ibenta lahat ngayong araw, sabi niya na may sigla. Tumawa ng mahina si Mirasol, kinuha ang trapo para patuyuin ang mga kamay. Hindi mo kailangang ibenta lahat. Umuwi ka lang ng ligtas. Tumango ang bata, lumampas sa mababang tarangkahan ng bahay
at naglakad sa kalye, may magaang at matatag na hakbang, pinagbabalanse ang basket tulad ng ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Mula sa tarangkahan, pinagmasdan ni Mirasol sa ilang segundo hanggang sa makita niyang kumanan sa kanto. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob, nag-impok ng mga kaldero, naglinis ng mesa at umupo sandali. Masakit ang mga kamay, pati ang mga balikat, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Sa istante sa sala, may kahon na may ilang lumang larawan, naninilaw na liham, at mga papel na halos hindi niya binubuksan. Doon sa isang sulok ng nakaraan, nananatili pa rin ang mga alaala na minsan ay pumipiga sa dibdib. Ang kwintas, halimbawa, hindi niya alam kung bakit siya umiisip pa rin nito. Siguro dahil sa simpleng bagay na iyon, nandoon ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para sa taong hindi niya na alam kung buhay pa. Sa labas, naglalakad si Isay ng may pansin, umiiwas sa mga nagmamadaling tao at nag-aalok ng kanyang matamis ng may respeto. Tahimik ang takbo ng hapon, ngunit sa araw na iyon, hindi niya alam may mangyayaring hindi inaasahan at magsisimula ang lahat dahil sa isang kwintas. Naglalakad si Isay ng may pansin sa mga abalaang bangketa, pinagbabalanse ang basket sa braso, nag-aalok ng matamis na may matatag na tinig, tulad ng natutunan niya sa kanyang ina. Puno ang sentral na plaza, ngunit ang dami ng tao ay hindi nangangahulugang siguradong maibebenta. Gayunpaman, patuloy siyang naglakad ng may tiwala, tumatawid ng mga bloke at sinusulyapan ang mga display ng mga tindahan na may mapanuring tingin. Alam niyang kailangan niyang magbenta ng higit pa kaysa kahapon. Halos puno pa ang basket at nagsisimula ng lumubog ang araw. Doon nang may nakuha ang kanyang pansin mula sa kabilang tao. May babaeng maayos ang bihis, dahan-dahang naglalakad, may eleganting kilos at mamahaling damit. Ngunit ang pumukaw sa tingin ni Isay ay ang kwintas na nakabitin sa leeg nito. Ang kwintas ay may parehong bilog na berdeng bato, parehong ayos ng mga butil, parehong tinahi ng leather cord. Pareho ito sa laging inilarawan ng kanyang ina, na sabi ay natatangi, gawa ng sarili niyang mga kamay. Tumigil si Isay sandali, bumilis ang tibok ng puso, hindi sigurado kung nagkataon lang o hindi. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang kwintas na iyon. Hindi nag-isip ng mabuti, tumawid siya ng kalsada ng mabilis, tumigil sa harap ng babae. Kinakabahan siya, ngunit determinado. Tumingin sa kanya ang babae nang may kaunting pagtataka, inaasahang isa na namang nagbebenta ng produkto. Ngunit bago siya makapagsalita, itinuro ni Isay ang kwintas. Yan ang kwintas ng aking ina, sabi niya ng matigas. Nanlaki ang mga mata ng babae, hindi nakakaintindi. Ninakaw ninyo ang kwintas niya. Ang pangungusap ay tumunog na malakas, parang mabigat na suntok. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid. Umatras ang babae ng isang hakbang, nagulat. Nagkakamali ka. Akin ang kwintas na ito, sagot niya, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit hindi umatras si Isay. Sinabi sa akin ng aking ina na ginawa niya mismo ang kwintas na ito nung bata pa siya. Gumawa siya ng dalawang magkapareho. Ang isa ay nasa kanya, ang isa ay sa ina niya. Natatangi ito, hindi ka dapat may hawak nito. Ang babae, si Amalia, ay nanigas. Hinawakan niya ang kwintas gamit ang mga daliri at tiningnan ng malapit. Parang bigla niyang nakita ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Ngunit sabi pa rin niya na hindi siya nagnakaw ng anuman. Sinabi niyang sa kanya ang kwintas na iyon sa loob ng maraming taon. Ngunit si Isay, na may mga matang puno ng luha at nanginginig na tinig, inulit na pinalabas ang kanyang ina sa bahay noong nagbuntis siya, at ang kwintas na iyon ay ang huling regalong binigay niya sa kanyang ina bago umalis. Lumaki ang gulo sa gitna ng kalye. Hiniling ni Amalia na umalis ang bata na wala siyang alam tungkol dito at walang paraan para patunayan na hindi iyon ang kwintas. Ngunit muling sumigaw si Isay na may matatag na tinig. Ang kwintas na iyan ay sa aking lola at ang aking lola ay ikaw. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na umalis. Hindi na nagbigay ng iba pang paliwanag, iniwan ang basket na bahagyang nakahilig sa mga braso at ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya. Nanatiling nakatayo si Amalia, nalilito, gulat. Tumagal ng ilang segundo bago muling makapaglakad. Pumasok siya sa sasakyan na gulo ang isip.
Sa loob na ng bahay, maingat niyang tinanggal ang kwintas at tinitigan ito. Ngayon ay may ibang pananaw. Umuulit sa kanyang isip ang mga salita ng bata. Ang paraan ng pagsasalita nito, ang katiyakan, ang sakit. Ang pangalan ng anak na nawala niya dahil sa pagmamataas ng asawa ay umuusok pa rin sa loob. Mirasol. Madalas niyang iniisip ang pangalang ito, ngunit matagal nang hindi niya ito narinig ng malakas. Umakyat siya sa kwarto, binuksan ang pinakalumang drawer ng tokador at kinuha ang maliit na kahon na kahoy, may takip na malabong salamin at kalawang na bisagra. Doon sa loob ay mga lumang liham, larawan at nakatiklop na papel. Ang ilan sa mga liham ay mula kay Mirasol, isinulat noong nakatira pa siya sa bahay ng pamilya, ngunit ang isa ay buo pa ang selyo. Ito ang liham na iniwan noong araw na umalis siya pagkatapos palayasin. Hindi kailanman nabuksan para hindi magdulot ng higit pang sakit. Sa nanginginig na mga kamay, binasag ni Amalia ang selyo at nagsimulang magbasa. Naninilaw ang papel, matibay ang sulat, ngunit may mga bura. Ikinuwento ni Mirasol na aalis siya kasama ang taong mahal niya at alam niyang may kahihinatnan ang desisyon. Isinulat niya na hindi niya kailanman ninais na putulin ang ugnayan sa kanyang ina, ngunit walang ibang pagpipilian. At sa dulo ng liham, binanggit niya ang kwintas. Sinabi niyang iniiwan niya ito bilang alaala ng anak na pinalaki niya at ng pagmamahal na hindi niya kailanman iniwan. Sinabi niyang kapag nagkaroon siya ng anak, ikukwento niya ang tungkol sa kwintas, kung paano ito natatangi at kung sino ang tumanggap nito noon bilang patunay ng pagmamahal. Pareho ang paglalarawan, ang berdeng bato, ang leather cord na tinahi, ang mga butil na isa-isa niyang nilagay. Itinaas ni Amalia ang kamay sa bibig. Nag-apoy ang mga mata. Nabigatan ang katawan. Parang bumalik ng sabay-sabay ang lahat ng alaala. Hindi nagsinungaling ang bata. Ang kwintas na iyon ay, oo, ang kwintas na ginawa ni Mirasol. At kung tama siya, kung gayon ang bata sa kalye, ay ang kanyang apo. Dahan-dahang umupo sa silya ng kwarto, hawak ang liham sa isang kamay at ang kwintas sa isa. Naalala niya si Mirasol noong binata pa, nakaupo sa sahig ng sala, hinahawakan ang mga butil at sinulid. Naalala niya ang araw na umalis ito sa bahay, umiiyak, halos walang dala. Naalala niya kung paano niya sinubukang pigilan ito, ngunit walang lakas para harapin ang asawa. At naalala niya ang sakit na naramdaman niya araw-araw mula noon, nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ngayon makalipas ang mga taon, bumalik ang nakaraan ng malakas. Ang isang hamak na bata na may matatag na tingin at matalas na salita ay nagdala ng nakalimutang katotohanan. Huli na para baguhin ang nangyari. Ngunit mayroon pang oras para itama ang natitira. Ilang oras pagkatapos, hindi pa rin maalis ni Amalia sa isip ang imahe ng bata. Ang katibayan sa tingin, ang mga salitang tumpak at ang kwintas na nakapatong na ngayon sa kanyang tokador na parang 10 ang bigat. Ayaw na niyang maghintay pa. Kumuha siya ng panyo, inilagay ang bag sa balikat at umalis ng bahay na may isang layunin, hanapin ang ina ng bata. Hindi mahirap alalahanin ang mga daanan na pinagdaanan ng bata. Pagkatapos magtanong sa mga nagtitinda at naninirahan sa lugar, unti-unting nakakuha siya ng palatandaan. May babae sa tindahan na tumuro sa kalye. May delivery boy ng gas na naalala ang basket ng matamis. At pagkatapos, sa harap ng isang simpleng bahay, napalibutan ng mga paso na may halamang inaalagaan ng maayos. Tumigil si Amalia. Huminga ng malalim bago kumatok sa pinto. Nagwawalis si Mirasol sa pasukan nang marinig niya ang tunog. Nang buksan niya ang tarangkahan, nanigas siya. Nagsalubong ang mga mata sa mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Si Amalia, na may abang hitsura, ay sumulong. Ako ito, anak ko. Pakiusap, payagan mo akong makipag-usap sa iyo. Nanatiling tahimik si Mirasol sa ilang sandali. Nanonood lang hanggang sa magbigay ng espasyo para makapasok ito. Ang bahay ay simple ngunit maayos. May lumang sofa na may takip na bulaklakin mantilya, mga dingding na may marka ng panahon, at amoy ng sariwang matamis. Pumasok si Amalia ng maingat, parang tumutuntong sa nakalimutang nakaraan. Hindi kita kailanman nakalimutan, sabi ni Amalia na may mababang tinig. Pagkatapos na palayasin ka ng iyong ama, sinubukan kitang hanapin, ngunit pinipigilan niya ang lahat. Sinasabi niyang mas mabuti na
na pumili ka ng maling panig. Nagtiklop ng braso si Mirasol, nakatayo sa dingding, nakikinig na may matigas na mukha. Naaalala ko ang araw na umalis ako sa bahay na may isang bag sa kamay at wasak na puso. Nakita mo akong umalis at wala kang ginawa. Nilunok ni Amalia ang laway. Wala akong lakas ng loob at ang pagkaduwag na iyan ay hinahabol ako hanggang ngayon. Muling bumagsak ang katahimikan. Pumunta si Mirasol sa kusina, kumuha ng basong tubig at inilagay sa mesa nang hindi nagsasalita. Hindi ako nandito para gumawa ng dahilan. Gusto ko lang makita ka at maintindihan kung mayroon pa bang maaayos. Umupo si Mirasol sa upuan sa harap. Pinapanatiling malayo ang emosyon. Nagpatuloy ang buhay ko, ina. Nag-asawa ako, nagkaroon ng anak. Wala kaming marami, ngunit may kapayapaan kami. Ang lalaking hindi mo kailanman tinanggap ay mabuting asawa. Namatay ng maaga, ngunit iniwan ang maraming pagmamahal sa bahay na ito. Tumingin si Amalia sa paligid, lalong bumigat ang pakiramdam ng pagkakasala. Si Norberto, nagbago siya. Nagsisi siya sa ginawa niya. Nakita niyang labis ang ginawa niya, na sinira niya ang bagay na hindi na maibabalik. Dahan-dahang umiling si Mirasol. Maaring pinatawad mo na siya pero hindi ako. Alam ko kung sino talaga siya at ayaw kong bumalik sa lugar na iyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Isay, dala ang halos walang lamang basket. Nang makita si Amalia na nakaupo sa sala, bigla siyang tumigil. Nagsara ang mukha sa halo ng gulat at pagkausyoso. Ito ba ang aking ina? Tanong niya. Tumango si Mirasol. Tumingin si Isay kay Amalia sa ilang segundo at tumayo ang milyonarya. Ikaw ay... Isay, tama ba? Tumango ang bata. Suot ninyo ang kwintas ng aking ina, nakilala ko agad. Ngumiti si Amalia ng bahagya at may kalungkutan. At tama ka, ang kwintas na iyan ay ginawa ng iyong ina noong napakabata pa niya. Isang regalo na binigay niya sa akin. At itinago ko na parang isa lang itong piraso. Ngayon, alam ko kung gaano ito kahalaga. Tumingin si Isay sa kanyang ina, nalilito. Gumawa po talaga kayo ng dalawang magkaparehong kwintas? Tumango si Mirasol, nag-apoy ang mga mata. Isa para sa akin, isa para sa kanya. Dalawa lang. Hindi ko inakala na makikita ko ulit ang kwintas na iyon. Nanatili ang tensyon sa hangin, ngunit may kakaiba na ngayon. Lumapit si Isay, inilagay ang basket sa mesa at umupo sa tabi ng kanyang ina. Si Amalia na may mababang tinig ay nagsalita habang tumingin sa dalawa. Hindi ko inaasahan na tanggapin ninyo ako pabalik agad. Ngunit siguro makakapag-umpisa tayo sa isang hapunan. Tayong tatlo lang. Walang pagmamadali, walang pamimilit. Para lang makapag-usap ng mas mabuti. Lumihis ang tingin ni Mirasol, nag-iisip. Hindi ko alam kung magdadala pa ito ng kabutihan o sakit. Sinubukan ni Amalia na pumilit ng maingat. Ang bata ay karapat-dapat malaman kung saan siya nanggaling at gusto kong malaman ang tungkol sa buhay na itinayo mo. Kahit isang gabi lang, hindi agad sumagot si Mirasol. Nakatingin si Isay sa kanilang dalawa, halatang naapektuhan sa lahat ng nangyayari. Sa wakas, huminga ng malalim si Mirasol at tumayo. Kung hapunan lang naman, walang pangako at walang presyon, siguro. Pero sa ibang araw, hindi ngayon. Tumango si Amalia, iginalang ang desisyon niya. Kapag naramdaman mong tama na ang panahon, naghihintay ako. Nang tumayo na siya, tumingin siyang muli kay Isay. Salamat sa pagkilala sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ngumiti lang ng bahagya ang bata at tumingin sa kanyang ina. Umalis si Amalia sa bahay na mas magaan ang mga hakbang kaysa sa mga hakbang na nagdala sa kanya roon. Pinanood siya ni Mirasol sa bintana hanggang sa mawala siya sa kanto. Pagkatapos, umupo siyang muli at tumingin sa kanyang anak. Ang kwentong ito ay magbibigay pa ng maraming pag-uusapan, ngumiti si Isay. Pero kahit papaano, ngayon alam ko na kung saan galing ang kwintas at kung bakit hindi kailanman ito nakalimutan sa iyong alaala. Bumaba ang gabi at nanatiling tahimik ang bahay. Ngunit ngayon may pintong bahagyang nakabukas. Hindi para bumalik ang nakaraan, kundi para magsimula ang isang bagong bagay. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Upang patuloy naming madalhan kayo ng mga nakaka-inspirang kwentong ito ng libre, hinihiling namin na mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Mag-comment ng salitang bendition sa comments. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Isang linggo matapos ang tensyonado na muling pagkikita,
Huminga ng malalim si Mirasol at nagpa siyang tanggapin ang imbitasyon ng kanyang ina sa hapunan, ngunit may kondisyon. Gusto niyang magdala ng sariling matamis. Sinabi niya na ito ay ugali niyang magdala ng gawa niya sa lahat ng pagbisita at bukod dito, hindi siya komportable na pumunta nang walang dalang kahit ano sa bahay ng sinuman, maging simple man o hindi. Gumugol siya ng hapon sa kusina, naghahanda ng pinakamahusay na alam niyang gawin. Pinuno niya ang mga garapon ng salamin ng perpektong layers ng dulce de leche at niyog, nag-ikot ng mga brigadero ng maingat, naglagay ng mga label na gawa sa kamay at inayos ang lahat sa isang basket na may tela na may print. Bawat detalye ay nagpapakita kung gaano niya siniseryoso kahit ang pinakasimpleng kilos. Kinabahan si Isay. Palagi niyang tinatanong kung paano siya dapat kumilos, ano ang maaari o hindi niyang sabihin, ngunit kinalma siya ni Mirasol. Maging ikaw lang. Iyon lang. Nang huminto ang van sa harap ng mansyon, mas lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Bumukas ng automatiko ang tarangkahan, ang hardin ay may mga eskultura sa mga pasukan at mga ornamental na fountain sa gitna ng daan. Mas hinigpitan ni Mirasol ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang anak habang dala ang basket ng matamis. Huminga siya ng malalim bago umakyat sa mga hagdan. Binuksan ng katulong ang pinto at dinala silang dalawa sa sala. Lumitaw si Amalia na nakangiti, halatang masaya na makita sila roon. Pinasalamatan niya ang kilos ni Mirasol sa pagdala ng matamis. Pinuri ang presentasyon at dinala ang basket sa kusina. Lumitaw si Norberto ilang segundo pagkatapos nasa dining room na. May matinding ekspresyon. Nakasuot siya ng impekabling formal na polo. Tuwid ang postura, seryoso ang mga mata. Hindi siya ngumiti. Inabot lang niya ang kamay na sinalubong ni Mirasol ng may galang. Magandang gabi, sabi niya, malamig. Agad na sinubukan ni Amalia na gawing mas malambot ang tensyon. Nag-usap tungkol sa inihanda nilang pagkain at tinanong kung gusto ni Isay ng juice o soft drink. Sumagot ng magalang ang bata, pinagmamasdan ang lahat ng mabuti. Ang mesa ay nakaayos na may kumikinang na kubyertos, nakahanay na mga kupita at tuwalyang tela na nakatiklop ng perpekto. Malinaw na bawat detalye ng gabi ay pinlano, ngunit kahit ganoon, may dala pa rin ang paligid na hindi komportabling katahimikan. Inihain ang pagkain at sa unang ilang minuto, ang kubyertos lang ang naririnig. Sinubukan ni Amalia na mag-usap ng magaan, tinanong kung kumusta ang benta ng matamis, pinuri ang itsura ng mga garapon, ngunit nanatiling tahimik si Norberto, pinagmamasdan ang lahat na parang hinahatulan pa rin ang bawat kilos. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpasyang sirain niya ang katahimikan. Kaya ang lalaking yon ang nag-alis sa iyo dito. Ang pangungusap ay puno ng paghamak. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mirasol. Hindi, ako ang umalis dahil siya ang nag-iisang nag-abot ng kamay ng talikuran ninyo ako. Hindi nagustuhan ni Norberto ang tono at sumagot ng hindi nag-iisip. Isang taong walang kinabukasan, walang propesyon na akala ay makakagawa ng pamilya ng walang istruktura. Iyon ang pinili mo. Inilapag ni Mirasol ang kubyertos ng kalmado. Pumili ako ng taong gumalang sa akin, nakikinig sa akin, na may dignidad sa pagtrato sa akin. Maaaring wala siyang pera, pero may karakter siya. Tumindi ang tensyon. Sinubukan ni Amalia na baguhin ang usapan, ngunit nagpatuloy si Norberto. At ano ang ibinigay niya sa iyo maliban sa sakit at pag-iwan? Namatay siya ng maaga at iniwan kanyang mag-isa kasama ang isang bata. Sumagot si Mirasol ng may katiyakan. Binigyan niya ako ng pagmamahal at ng isang anak na taglay ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Noon tumayo si Isay sa kanyang boses, hindi sumisigaw, ngunit may matatag na tono. Tinuruan ako ng aking ama na rumispeto sa iba, na huwag magsinungaling, na lumaban para sa tama. Siya ay gumagising ng maaga, tumutulong sa bahay, gumagawa ng mga laro para makita akong ngumingiti. Kung sino ako ngayon, dahil sa kanya. At lubos akong ipinagmamalaki iyon. Tumahimik si Norberto. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tumingin siya ng totoo sa kanyang apo. Ang mukha ng bata ay tila hindi matitinag, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng katotohanan. Walang kayabangan, tanging katibayan lamang. Nagbago ang postura niya, kahit bahagya. Ibinaba niya ang tingin ng ilang segundo at hindi sumagot.
Ang katahimikang dumating pagkatapos ay kakaiba. Mas mabigat, ngunit kailangan. Sinamantala ni Amalia ang sandali para subukang gawing mas malambot ang kapaligiran. Nagpaalam siya at pumunta sa kusina para kunin ang matamis na dinala ni Mirasol. Naghain siya sa maliliit na plato at ipinamamahagi sa mesa. Si Norberto, tahimik pa rin, tumikim ng isang piraso. Gumawa siya ng bahagyang kilos ng pag-apruba. May lasa ng pagkabata, bulong niya. Ngumiti ng bahagya si Amalia. Dahil natuto siya gamit ang mga kamay, hindi sa mga handa ng recipe. Naging mas magaan ang klima. Nagkwento si Isay ng ilang kwento tungkol sa bentahan, tungkol sa mga customer na bumibili linggo-linggo. Ikwinento ni Mirasol kung paano nagsimula ang negosyo na halos wala, gamit ang kusina ng bahay at nagbebenta pinto-pinto. Ipinakita ni Amalia na lalong nabighani sa kanyang apo at ipinagmalaki ang kanyang anak kahit hindi niya ito direktang sinabi. Hindi na bumalik si Norberto upang magkomento ng anumang nakakasakit. Mas introspective siya, sinisipsip ang mga salita ng batang hanggang kamakailan ay hindi niya man lang nakilala. Natapos ang hapunan na lahat ay nakaupo sa sofa ng sala, nag-uusap ng walang pormalidad. Ipinakita ni Amalia ang ilang lumang larawan na nakaimbak sa isang album. Sinusubukang lumikha ng tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Tiningnan ni Mirasol ng maingat. Tinuturo ang ilan, tumanggi sa iba. Ngunit hindi tumataas ang boses. Si Isay sa pagka-curious nagtanong, nasiyahan sa mga damit ng panahon at peinado ng lola ng bata pa ito. Nakikinig lang si Norberto. Minsan, nagsasabi ng maikling pangungusap na parang gustong makibahagi sa usapan ngunit hindi pinipilit ang intimasyon. Sa oras ng pag-alis, nag-alok si Amalia na samahan hanggang sa tarangkahan. Nagpasalamat sa presensya, pinuri muli ang matamis at sinabi na ang pinto ay laging bukas. Tumangulang si Mirasol, sinabi na iisipin niya ito. Nagpaalam si Isay na may tapat ng ngiti. Nanatili si Norberto sa sala, nakatayo, nanonood sa kalayuan. Walang sinabi, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na pareho. Nang gabing iyon, pagdating sa bahay, hinubad ni Mirasol ang kanyang sapatos. Inilagay ang mga bakanteng garapon at tumingin sa kanyang anak. Nagsalita ka ng may tapang. Narinig ng iyong lolo ang kailangan niyang marinig. Sinagot lang ni Isay na sinabi niya ang totoo. Niyakap siya ni Mirasol at sinabi na sa kabila ng lahat ang hapunan ay sulit. Dahil kung minsan ang nasirang katahimikan ay ang unang hakbang upang itayo muli ang nasira. At sa hapunang iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. Sa kinaumagahan pagkatapos ng hapunan, humingi si Norberto ng pag-uusap kay Mirasol. Ang tono ay direkta, ngunit hindi kasing lamig ng karaniwan. Naupo sila sa beranda ng bahay nito, bawat isa ay may hawak na tasa ng kape. Direkta siya sa punto. Sinabi niya na alam niyang nagkamali siya noon, na ang pagpalayas sa kanya sa bahay ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya, ngunit hindi niya alam kung paano maging iba. Ipinaliwanag niya na ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi ay maaaring hindi ang pinakamahusay, ngunit iyon ang kaya niyang alok. Hindi ako mahusay sa paghihingi ng tawad, Mirasol. Pero alam kong kilalanin kung kailan kailangan kong ayusin ang isang bagay, sabi niya. Tumitingin sa harap, hindi direktang tumitingin sa anak. Nakikinig siya ng tahimik, naghihintay na maunawaan kung saan siya pupunta. Nag-alok si Norberto ng pera. Sinabi niyang makakatulong siya sa paglipat ng bahay, mag-invest sa ibang istruktura upang mabuhay ng mas mahusay kasama si Isay o kahit magtayo ng mas malaki. Tumanggi si Mirasol ng kalmado, walang pagkapuot, ngunit may katiyakan. Ayaw ko ng ganoong klaseng tulong. Tinuruan ako ng buhay na maglakad na nakatapak sa lupa at ganoon ang balak kong ipagpatuloy. Bumuntong hininga si Norberto at tahimik sa ilang segundo. Pagkatapos, binago niya ang diskarte. Sinabi niya na pinanonood niya ang trabaho niya sa matamis, ang dedikasyon, ang paraan kung paano ginawa ang lahat na may pag-iingat at pagpapatuloy. Hindi kawang-gawa ang gusto kong alok. Gusto kong mag-invest sa itinayo mo. Ito ay tunay na negosyo. May kinabukasan. Gusto kong makibahagi dito, hindi magbigay ng limos. Tumingin si Mirasol sa kanya na may pagtataka, ngunit hindi sumagot. Nagpatuloy siya.
Nag-alok ng simbolikong kontrata kung saan siya ay papasok bilang sosyo-investor, tumatanggap lamang ng 5% ng kita. Maliit na bagay, ngunit sapat upang gawing formal ang partnership at hindi mukhang personal na pabor. Kung mas magiging komportable ka, isipin mo bilang investment. Ikaw pa rin ang mamamahala sa lahat. Gusto ko lang tumulong sa paraan na tatanggapin mo. Nanatiling nag-iisip si Mirasol sa ilang panahon. Iyon, sa katunayan, ay kakaiba. Hindi ito dumating na may bigat ni imposisyon. Ito ay isang didirektang paraan ng pagtulong nang hindi nakakasakit sa kanyang dignidad. Sa dulo ng usapan, inilahad niya ang kamay. Sige, pero ako mismo ang magsusulat ng kontratang iyan. Magiging tulad ng dapat. Sumang-ayon si Norberto na may banayad na kilos. Nang malaman ni Amalia, halatang naantig. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na sinusubukan niyang gumawa ng isang bagay gamit ang puso kahit itinago pa niya ito sa likod ng mga numero. Ngumiti ng bahagya si Mirasol at sinabi na ayaw niyang mangako ng anuman. Ngunit kung magiging matagumpay, ito ay dahil sa trabaho at hindi sa mga shortcut. Sa mga sumunod na linggo, ang bahay ni Mirasol ay nagsimulang magbago ng ritmo. Sila ni Isay ay nagsimulang magplano ng mga pagpapabuti para sa negosyo. Pumili sila ng mga bagong garapon, nag-standardize ng mga label na may pangalan ng brand na ginawa nilang magkasama. Inayos muli ang kusina upang gumawa ng mas malaking dami at kahit gumawa ng maliit na counter na may mga shelf para ayusin ang mga order. Tumutulong si Isay sa lahat, mula sa packaging hanggang sa pagre-rehistro ng mga regular na customer. Pumasok din sa proseso si Amalia. Tumutulong sa pagpapalaganap ng word of mouth sa mga kaibigan niya, nag-aalok ng samples sa mga social event at inirerekomenda ang matamis para sa mga mahalagang pagtitipon. Ginawa ni Mirasol na panatilihing abot kaya ang mga presyo kahit na may bagong suporta. Ayaw kong mabilis tayong umakyat. Gusto kong umakyat ng tama, sabi niya sa anak habang nagdikit ng mga etiketa sa mga takip. Sumasang-ayon si Isay at nagbibigay ng mga mungkahi. Pwede tayong gumawa ng gift box na may iba't ibang lasa. May mga taong bumibili lang para ipamigay na pasalubong. Sinusulat ni Mirasol ang bawat ideya at sinusubok ang mga bagong recipe tuwing makakaya niya. Unti-unti, nagsimula silang makatanggap ng mga order mula sa ibang lugar. Ang mga taong inirerekomenda ng mga kaibigan ni Amalia ay gustong subukan ng matamis. Hindi direktang nakikibahagi si Norberto, ngunit lahat ng deposito ay dumating na may deskripsyon ng kontratang nilagdaan ayon sa napagkasunduan. 5% lang, iyon lang. At kung balang araw ay ayaw mo na, maaaring tapusin ng walang paliwanag, sinabi niya. Nilinaw na hindi siya balak mangolekta ng anuman. Ang buhay ng maliit na pamilya ay unti-unting nagbago, ngunit hindi nawala ang esensya. Patuloy silang nakatira sa parehong bahay. Ngayon, mas handa. Ang mesa ng almusal ay pareho pa rin, at ang lumang kalan ay gumagana pa rin ng maayos. Ngunit may mas maraming katatagan, mas maraming pag-asa. Ang partnership na nagsimula sa tigas ng ulo at pagmamataas ay nagsimula na ngayong magbunga. Sinusubaybayan ni Amalia ng malapit. Palaging may kakikitaan, hindi pinipilit ang mga ugnayan, naroroon lang. At si Isay na may ningning sa mga mata ay nagsasabi na ngayon ang matamis ng kanyang ina ay hindi lang masarap, kilala na. Mas pinayagan ni Mirasol ang kanyang sarili ng ngumiti. Dala pa rin niya ang mga tatak ng nakaraan, ngunit ngayon ay may espasyo na para tumingin sa hinaharap. Alam niyang ang mga sugat ay hindi naghihilom agad, ngunit alam din niyang kilalanin kung kailan sinusubukan ng isang tao na tahiin ang mga gilid nang hindi nagbubukas pa. At si Norberto, kahit matigas, ay nag-unang hakbang, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakataon na makibahagi kahit huli na sa buhay ng anak na dati niyang pinalayas. At para kay Mirasol, ito ay simula na sulit ang pagsisikap. Nakalipas ang ilang linggo at ang rutina sa bahay ni Mirasol ay lubusang nagbago. Ang mga araw ay nagsisimula ng mas maaga at ang kusina ay nananatiling nakabukas hanggang mas huli. Ang mga order ng matamis ay tumaas ng tuloy-tuloy at ang produksyon ay nangangailangan na ng mas malaking organisasyon. Hinahati ni Mirasol ang mga gawain kay Isay na ngayon ay namumuno na sa proseso ng pag-label
at pagbuo ng mga maliit na kahon na may katumpakan. Ang mga label ay may pangalan na pinili ng dalawa, simple at maganda, na may detalye ng gintong ribbon na tinulungan ni Amalia na pumili. Ang touch na ito ay ginagawang mas elegante ang lahat nang hindi nag-aalis ng esensya, sabi niya, habang maingat na inilalagay ang mga garapon sa isang matigas na kahon na papel. Nakikibahagi si Amalia ng banayad, dinadala ang matamis sa mga social gathering, mga pagtitipon ng mga kaibigan, diskreto ng mga event ng alta sosyedad. Tuwing may pumupuri, ginagawa niyang banggitin kung saan galing, kung kanino ang recipe at paano ginawa. Matamis ng aking anak at apo, home recipe, totoo, ulitin niyang may pagmamalaki, nakangiting pangtabi. Ang pangalan ni Mirasol ay nagsimulang kumalat sa mga lugar na dating tila hindi maaabot. At gayunpaman, hindi niya binago ang paraan ng pagtatrabaho. Patuloy siyang sumusubok ng mga lasa sa parehong kusina, isinusulat ang lahat sa mga kwaderno na may mantsa ng sirup, sinusuri ang inventaryo ng mga garapon at tela, nag-aalaga ng mga detalye na parang nagbebenta pa rin siya para sa mga kapitbahay sa kalye. Pinanatili ni Norberto ang seryosong paraan, ang matigas na postura, ngunit lumilitaw ng unti-unti. Dumarating siya para sa tanghaliang linggo, nagtatanog tungkol sa mga lasa. Nagbibigay ng mga mungkahi ng mga paraan ng pag-deliver. Minsan, iminumungkahi niya na mag-hire ng isang tao, ngunit umaatras kapag sinabi ni Mirasol na hindi pa ito ang oras. Mas gusto kong lumaki ng dahan-dahan, tatay, sa sarili kong paraan. At siya, kahit walang ngiti, tumatanggap na may banayad na kilos. Si Isay naman ay lalong nakikipag-ugnayan sa mga lolo't lola. Gustong-gusto niya ang mga kwentong ikwinikwento ni Amalia, ang mga curious na tanong ni Norberto, ang mga tanghalian kung saan maipapakita niya ang tinulungan niyang ihanda sa buong linggo, ngunit hindi kailanman humingi na lumipat ng bahay. Gusto ko ang ating maliit na bahay, inay. Dito ang ating lugar. Ang mga katapusan ng linggo ay naging mga madalas na pagtitipon. Walang labis, walang pinilit. Isang simpleng tanghalian lang, mas bukas na pag-uusap at tunay na pagtatangka ng pakikisama. Pinanatili ni Mirasol ang kontrol sa sariling buhay. Hindi siya umaasa sa sino man, ni hinayaan na sila ang magdesisyon para sa kanya. Ngunit ngayon pinahihintulutan niya na ang mga pinto ay bahagyang nakabukas, na may malinaw na hangganan. Ayaw kong sagipin ako ng kahit sino. Gusto ko lang na respetuhin kung nasaan ako nakarating. Sa huling linggo ng buwan, iminungkahi ni Amalia ang bagong larawan ng pamilya. Nagdala siya ng diskreto na photographer, isang maliwanag na background, at inayos ang lahat na may kakikitaan. Nag-atubili si Mirasol, ngunit pumayag. Ang mesa ay inayos sa beranda ng kanyang bahay na may mga garapon ng matamis na kitang-kita, ang mga etiketa ay nakikita, ang mga maliit na kahon ay nakaimbak sa tabi. Nakatayo si Isay sa gitna, sa pagitan ng mga lolo't lola at ng ina. Hawak ni Amalia ang nadekorasyong garapon, nakalagay ni Norberto ang mga kamay sa bulsa. At ngumingiti si Mirasol na may mahinahong ekspresyon. Ang larawang ito ay hindi para ipakita ang yaman, sabi ni Amalia, habang iniaayos ang buhok ng apo. Ito ay para ipakita na nagawa nating magtipon muli. Sumagot si Mirasol ng kalmado, hindi ito pagbabalik. Ito ay bagong simula. Kinuna ng photographer ang sandali ng walang pagmamadali. Sa larawan, nandun ang 3 henerasyon na minarkahan ng mga pagkakamali, pagitan at mabagal na pagkakasundo. Ngunit, higit sa lahat, minarkahan ng tunay na pagsisikap na maglapit muli ng hindi nakakalimot ng nakaraan. Nang tumingin sa anak sa gitna ng larawan, naramdaman ni Mirasol ang ibang bagay. Hindi ito pagmamalaki sa negosyo ni sa pagtagumpayan. Ito ay pakiramdam ng kapayapaan. Mahal ni Isay ng mga lolo't lola, iginagalang, pinahahalagahan. Ngunit nananatili siyang matibay sa tabi ng ina, sa lugar na tinulungan nilang itayo, at sapat na iyon. Lalaki siyang alam kung sino siya, at iyan ay hindi na maaaring agawin ng kahit sino. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, ito ay ikinukwento ng kumpletong paraan. Salamat sa pagdating dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa inyo na lumalabas sa inyong screen ngayon. I-click lang para panoorin.
Sa isang mundong maraming sakit na dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay gumalaw sa iyo, mag-iwan ng iyong subscription. Tumutulong ito sa amin na ipagpatuloy ang pagdala ng mga tunay na kwento na karapat-dapat isalaysay. Isulat sa comments kung saan ka nanonood at kung kaya ibahagi. Maaring mukhang kaunti, ngunit ang pagkalat ng kwento ng pagtagumpayan ay pagkalat din ng pag-asa.